Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang collegiate tarigad supong magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. And para nga po sa gabing ito mga kadarwikad, sa ating pag-uusapan ay patungkol pa rin po dito sa Itbulaga. Lalong higit po dito sa isang kasabihan ng EB na kung saan pati ba naman ito ay pinapakalman at ginagalaw po ng ating mga kalaban. Garabihan din po talaga na talagang puspusan ang mga kalaban para sirain ang Itbulaga. Mga taong ayaw pong magpahinga sa pangbabatikos sa TVJ. And syempre bukod po dyan natin di pag-uusapan, ito pong mga plano ni MVP para po sa mga susunod niyang magiging hakbang. So lahat po ng yan guys ay atin pong tatalakayin dito sa ating channel. Mamaya lamang kay stay tuned po kayo at tumutok sa atin pong update. Sa ngayon, nais ko po munang batiin and shout out ang lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify every time na may bago po tayong reaction video hinggil sa mga nasasaga po nating balita araw-araw. So, simulan nga po natin ang ating update guys sa gabing ito tungkol sa kaganapan kay Bossing Vic Soto. So, ayan, at mayroon pong pa-story, ito pong si Pauline Luna na kung saan nagpapapogi ang isa pong bossing ng bayan. Ayan, at nagpapa-haircut itong si Bossing. Kaya lalong bumabata Anyway, quick update naman po tayo sa ating mga singing queens sapagkat itong nakaraan ay birthday nga po ni singing queen Sam at meron pong palibre itong si Miss Jennifer sa kanila. So, mula po kay Be Anything But You, birthday ni singing queen Sam at si Miss Jennifer ang bumili sa kanila ng shoes. Pare-parehas nga po yung mga shoes po nila. Nakakatuwa naman na ang mga singing queens ay malalim na rin po talaga ang pinagsamahan at si Miss Jennifer hindi po sila pinababayaan. Sabi pa dito, nakalagay sa story ng isang singing queen, pic na yan na may caption na nag-thank you kay Miss Jennifer. Grabe naman si Miss Jenny, mag-alaga nga naman, Naku, maraming salamat. At talagang tinututukan po ang mga singing queens sapagkat malaki po talaga ang potensyal ng mga ito para maging sunod po na iconic girl group, di ba, bongga? So, pangarap po natin yan sa ating mga singing queens kasi mga talented naman talaga. Samantala, kanina naman po sa Itbulaga mga kadarwikad, so wala pa rin. Ito pong si Karen, hindi pa rin po siya present sa Itbulaga. And in fairness, meron pong mga naghahanap sa kanya. Silang ibig sabihin po niyan, dumarami rin po ang fans itong si Karen na Ice Troop na kung saan ay deserve din naman po talaga nung bata. Pero for sure guys, bukas nariyan na po at present na itong si Karen. Recorded lang po kasi itong palabas kanina na kung saan ay malamang ni-record na po ito nung absent si Karen. Kaya hanggang ngayon wala pa rin po siya sa Itbulaga. About naman kay Kuya Ryan, maghalaman po tayo bukas din kasi magla-live nga po ang Itbulaga na bukas. So, intayin na lang po natin ang kanyang pagbabalik, Ang dami na rin nakakamiss dito kay Kuya Ryan. Pero, ayun nga, ibigay po natin yung vacation sa kanya since pamilya naman po niya ang kanyang kasama. Nakakatuwa nga po sila kasi talagang nagbibigay po sila ng oras sa kanilang pamilya. Anyway, mula naman sa post ni Procnoy, eto po tayo, pati po ba naman yung quotation ng Itbulaga na habang may bata, may Itbulaga, pinalitan niya. Sabi dito, habang may bata, may it's showtime. Yun na yung nilagay dito ni Procnoy. Ibang klase na nakawan pa po talaga ang Itbulaga. Masira lang po ang TVJ.
Sabi niya dito, new era of noontime television na patunayan laban sa kalaban. New generation, it's Showtime ang kilalang noontime show. Napatunayang tama at akma ang kasalukuyang Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Sumasa ilalim ito sa kasalukuyang popularidad ng noontime show na It's Showtime mula nang lumipat ito sa GMA Network Channel 7. Bukod pa sa kanilang sister station na GTV, pakilabas naman po ng survey mo, Proknoy. Kasi sabi mo, ang new generation, Showtime lang ang kilala na noontime show. Napaka-imposible naman ata. So, pakilabas ng survey mo. Sabi pa niya rito, napalitan na rin ang slogan ng Itbulaga. At sa ngayon, pwede nang sabihin habang may bata, may It's Showtime. Hindi naman napalitan, pinalitan mo lang talaga. Ito ay matapos nilang tanungin ng isang batang contestant kung sino ang paborito mong singer. Singer naman yung tinanong hindi naman sino ang hari ng tanghalian, sino ang kilala mong, ano ang kilala mong noontime show. Hindi naman Paano mo nasabing new generation ang kilala ay Showtime? Singer yung tinatanong dito, singer, Proknoy, singer. Sa iyo na rin ang galing. Sambit ng contestant, Mimi Vice po. O, kilala bilang si Vice Ganda ang lead host ng programang It's Showtime. Tila naging awkward ang mga pangyayari, buti na lamang ang nahasa na ng husto. Sina Jowa Pao, dahil na rin sa angking galing mula sa comedy bars. Ay, comedy bars, pang ano yan pang Vice Ganda yun, Charis. At ilang mga programang kasama sila sa produksyon ng Tape Inc. at GMA Network Inc. Kung saan sila nakilala at nabigyan ng pangalan sa industriya. Ngunit unti-unting lumalamlam ang kanilang kinang mula nang iwan nila ang kanilang original na noontime producer, ang Tape Inc. At sa ngayon, mas kilala sa tanghalian ang programang It's Showtime maging ang lahat ng host at segments nito. Napadatili rin ito ang mataas na ratings na hindi bumababa sa 7.0 at kung single channel ang pagbabasihan o pag-uusapan, 5.0 ratings points. Naging maganda ito upang makahikayat na advertisers at tila halos kapantay na ng prime time ang kanilang advertising rates na nagkakahalagang mahigit sa 1.2 million pesos. Hawak din nila ngayon ang premium ads at sponsors sa tanghali gaya ng mga umeere na gaya noong umeere pa ang dating noontime show ng GMA sa produksyon ng Tape Inc. at tahanang pinakamasaya. Sabi pa dito matatandaan, ang segment na yan ng Itbulaga ay may prior notice o 1 week notice bago. Isa lang sa kanilang barangay sa takdang araw. May pa-audition pa ito na ibig sabihin ay may briefing mula sa contestant at sa kanilang mga guardians o mga magulang. Lingid din sa ating kaalaman ay may mga contestants din na galing o hawak din ng mga talent agencies na ginagawang behikulo ang isang patimpalak para sa karagdagang exposure o pwedeng ilinya sa isang portfolio ng isang talent. Bata yung pinag-uusapan natin dito, Proknoy. Bata lang yun. Napatanong tuloy ang ilang netizens kaugnay sa nangyari. Sambit nila. Tuloy ngayon, may Itbulaga pa ba? Na tila apektado sa pagbaba ng kanilang ratings at maging kanilang advertising rates. Bihira at hirap na silang makakuha ngayon ng 4.0 plus ratings points at tinatalo pa ng pre-noontime programming ng GMA na TikTok Lock considering na 1 oras lamang ang programang ito kumpara sa mahigit na 2 oras nila. Wala ring epekto kahit nakakuha sila ng titulo ng programa dahil It's Showtime na
ang kinikilala sa tanghalian. Maging ang kanilang mga gimmick at mga papremyo ay hindi na rin may kukonvert sa viewership. Pati na ang dating ginto kung ituturing ay wala ng kinang at kislap. Ayon sa showbiz columnist na si Jobert, sukal dito, panahon na sigurong magretiro na ang trio. Panahon na ring talikuran ng tatlo ang programa at lumikha na rin ng bago. So, yun yung main point niya dito. Iwan daw ng TVJ ang Itbulaga. Isuko na ang laban para sila ang bida. Yun pala yung kanyang main point or yung purpose ng kanyang post na to. Samantala, ito naman po isang napakasimple pero matindi ang dating ng isang post ni MVP para po sa mga kalaban. In a social media post, Pangilinan shared a photo of himself diligently working at a table, seemingly outlining plans and goals for the coming year. The serene backdrop featuring lush greenery and sunshine adds a touch of inspiration to the scene. So, ito po yun, since nag-birthday nga po kamakailan nung July 14, itong si MVP, sabi niya dito, "How I'd like to begin my 79th year working and planning for the future." So, para po sa mga bashers, wala pong pakialam si Sir MVP sa inyo. Basta siya, pagbubutihin niya. At siya'y magtatrabaho para sa future. So, yun lang guys sa ating update para sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. And maraming salamat sa pagtutok.